Yan, what's up? Jonalyn Dignos. Happy birthday sa'yo. God bless you. Ingat ka palagi. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, sinama at saka pinakauna talaga si Ma'am Catherine sa 15th anniversary ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Ang una kong pinagtataka dito kasi di ba nung nagsimula si Sir Alden sa industriya hanggang sa kasalukuyan, yun yung kinumpile niya na videos no, sa kanyang fan meet nga sa December 13 sa Santa Rosa, Laguna. Multi-purpose sa complex, mga kasembreros. Of course, na compilation ng kanyang mga naging role sa showbiz, yung mga concerts niya and so on, mga kasembreros. Pero pinagtataka talaga dito kasi di ba Aldab dapat ang pinakauna na mag-appear, na may love team siya ha, kasi lahat dito ay sinama niya sina Marian Rivera, Jasmine Curtis Smith, Maine Mendoza, sino pa ba? Yung sina Luis de los Reyes, yung kung nalagay niya dito. Pero ang pinakauna talaga dito na nilagay niya, yung yung kanal ni Kath, di ba yung Hello Love Goodbye is 2018. Yung Aldab naman is 2015. So dapat Aldab ang pinakauna, di ba, na nilagay niya sa compilation, pero hindi eh. Si Ma'am Julia Montes pa pala, no? Of course, na naging leading lady rin niya, mga kasembreros. Si Ma'am Marian Rivera, si Ma'am Bea Alonzo, no? Tapos yung kanyang mga naging series at yung mga pagganap niya, ilustrado, no? Jose Rizal, mga kasembreros. Yung kay Tom Cruise and marami pang iba. So 1 minute and 14 seconds ito na video. So yun, compilation siya, mga kasos. So mabilis lang, no? Pero ang pinakauna niya talaga dito ay ano, nagtataka ako, yung pinakauna niyang mga bungad ay Hello Love Goodbye. Maging yung unang pictorial niya, no? Yung dilaw, itong dilaw yung background. Ano rin to eh, sa Hello Love Goodbye rin nila to na pictorial, mga kasembreros ni attorney. So I Can See You, tapos ang dami move on. So nagtataka ako dito kasi so yung Hello Love Goodbye talaga yung nakadilaw nga si Ma'am Catherine, tapos sa Sir Alden ay parang green na parang may navy blue, mga kasembreros, na combination na kanilang damit, mga kasembreros, no? So which is sobrang mahalaga. So dito natin malalaman na walang tampuhan ng Kathden, mga kasembreros. So nandiyan ang tulay ng Kathden, no? Si Ma'am Julia Montes, sina Ding Dong and Marian, halos naman lahat eh, no? Si Maine Mendoza nasali din dito, of course, mga kasembreros, no? Pero yun nga, nagtataka lang ako na bakit hindi si Maine Mendoza yung inuna niya dito, kundi si Ma'am Catherine. So ibig sabihin, pinaka-special talaga si attorney, no? Kay client. So siguro sinasabi niya na sa sobrang mahalagang okasyon ng kanyang buhay, kasi nga 15th anniversary na niya sa showbiz, ay pinaka-special dapat ang pinakauna. Hindi ko ginawa ko lang ng kwento ha, joke lang yan, kasi baka mabash nyo naman ako, mga kasembreros, yung mga bashers natin dyan. So wala ng Mayor Mark Alcala, talagang single ang Kathden, mga kaswas, because they're doing their individual projects and individual ganap, mga kasembreros. So kung kaya ay tigilan na natin ang Mayor Mark Alcala. So mamaya ay may details din tayo dyan, no? Para kay Mayor Mark Alcala na yan, mga kasembreros. So Team Panatag tayo. We're so excited na rin, no, sa fan meet ni Phenomenal Box Office Cinema King. Although matagal-tagal pa, November 20 pa lang tayo ngayon, ay kumaga pa mahaba-haba pang preparation, mga kasos. Ang laki pala nung multi-purpose complex sa Santa Rosa, Laguna. Kasi parang city gym yun, no? Yung multi-purpose complex na yun, mga kasembreros. So yun, so speaking of multi-purpose complex, mga kasembreros, so nagbigay, no, ng ng view ng itsura ng multi-purpose complex, mga kasembreros, ang admin ni Alden, kung anong itsura. So ito po yung itsura niya, mga kasembreros, no? So ano to, Sabado pala yung December 13, 8 p.m, alas 8 po ng gabi, mga kasembreros, gaganapin ang kanyang fan meet. So tama nga po, city gym ito.
kasi City of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. So since city gym siya, napakalaki nito mga kasembreros, no? Siguro mga ilang libo kaya ito mga kasembreros. Pero ito po yung ano niya, every road, every turn, one endpoint. Alden Richards Ultimate Fan Meet. So ito siya mga kasembreros, no? Yung multipurpose complex ng napagaganapan ng Mr. Alden, so ARXV. So dito kasi nakatry ako ng Cuneta at saka yung sa Pasay dati ng gym, no? Of course yung Cuneta at saka sa PICC sa Pasay, nakatry din ako doon pumunta. So sa World Trade Center mga kasembreros, yun, doon nakapunta rin kami doon dati sa mga concert ng Planet Shakers, no? At saka ano pa nga ba yun, pinagdadausan ng G12, no, na isang Christian community mga kasembreros. So yun, talagang exciting, no, pero kailangan nating maging maaga at saka magdala ng tubig talaga sa ganito. At saka pag hindi pinagbabawal ang pagkain, kasi sa mga gantong occasion parang pinagbabawal yung magdala ka ng sarili mong pagkain kasi may pagkain din sa loob, so doon ka dapat bumili mga kasembreros, no? So pero yung iba talagang may mga McDo, may Jollibee, may mga snacks sila na dapat dalhin kapag may mga gantong event, pero carry lang naman kapag okay sa management. And then ito, so naglabas ng ng KFC behind the scene ang director, si Direct Josh, no? Yung pala dito. Tapos ang kulit pala dito mga kasembreros kasi si Abdul Rahman pala itong kasama nila, hindi si Andre Anson mga kasembreros, at saka si of course si JK Labajo. Hindi ko kilala kung si itong babaeng to, yung girl dito mga kasembreros, pero ang cute nilang tingnan, no? Si Phenomenal Box Office Cinema Queen dito ay nakapula, of course, no? Hindi ko okay, kasi parang naisip ko matagal na to, pero kaka-post lang kagabi. But correct me kung ako po ay nagkakamali sa aking analyzation dito. Pero as far as I can see, bago ito kasi ito yung bagong release na kasama si Abdul Rahman mga kasembreros at si JK Labajo nga. So sobrang tangkad ni JK Labajo. Parang 6-footer yata or 5'11 din ito si JK Labajo mga kasembreros. So yun siya. German ba? Parang German, no, yung tatay ni JK, ni Juan Carlos Labajo mga kasembreros. So yung kwento yata ni JK ay iniwan siya, no, ng tatay niya nung maliit pa siya mga kasembreros. Nung sumali siya sa Pilipinas Got Talent. Hindi Pilipinas Got Talent. The Voice Kids mga kasembreros, no, si JK Labajo. So ayun siya, no. German yung tatay niya, kaya matangkad siya masyado mga kasembreros. And then ito, tinanggihan pa ng Sir Alden ito. Hindi, ito muna. Sige ito. Sige ito muna mga kasembreros, sorry. Si Sir Alden na may pa-greeting kagabi. Kay Jonah, nag-greet siya ng happy birthday mga kasembreros kay Jonah Lindignos. Nakadilaw siya dito. Hindi ko alam kung saan siya dito, pero kakapost lang kagabi ng fan or ng kasama nito mga kasembreros, Jonah Lindignos. Sabi niya, happy birthday sa iyo. God bless you, ingat ka palagi. And nakadilaw nga si Dimple King dito mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung saan banda ito siya. Hindi ko alam kung sa isang fast food restaurant or sa eroplano or baka sa fast food kasi parang may siya, may naka-flash na mapagkain sa likod. So yun siya mga kasembreros. Ang cute ang kulit ni Pops Alden mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. Tinanggihan pala ito ni Sir Alden, no? Itong The Good Doctor. Yung The Good Doctor ay para siyang TV series sa Amerika. Tapos ang pinili pala dito ay or yung pinalit ay si Inigo Pascual. So 2017. So sabi kasi dito sa article na pinublish ng Lion Here TV mga kasembreros, ayon kay Rose Garcia na si Alden Richards pala ang original choice para sa The Good Doctor, pero nauwi ang role kay Inigo Pascual matapos itong tanggihan ni Alden dahil sa dami na naka-line up na projects.
sayang daw dahil bagay sa kanya. Bagay sana kay Alden ang role, pero curious din siya kung anong atake ang ibibigay ni Inigo Pascual, na anak ni Piolo Pascual, mga kasambreros. So yung ano kasi dito is mga Amerikano, no, yung The Good Doctor, mga kasambreros. So nagsimula ito 2017 hanggang 2024. So pero tapos na pala ito, no, parang na-recall lang ni Ma'am Rose Garcia ng Marites University ba? Tama ba ako? So Marites or Marisol University, no, parang ganun, mga kasambreros. So na-mention na sa akin to ni Mayvi. So minsan nakakalimutan ko, pero salamat kay Mayvi, no, na talagang nagre-remind sa akin sa comment section. So yun siya. Tapos may picture or may dito, may picture of course si Sir Alden, and then in Ma'am Rose Garcia. So yun, parang siya, no, sa Alden Richards para original dapat gaya ni John Woo Ju-won as the Good Doctor. Supposed to be si Alden Richards ang kausap yata ng creation. I think baka dumating na sila sa part na nagkausap na ang nagsabi sa akin ng gihana ni Alden dahil sa napakarami. Kung nga sobrang dami, tapos sa Amerika ito, kung sa Amerika ito gaganapin, ay masyado ng hectic ang schedule niya. Phenomenal Box Office Cinema King, no? And then ito, next item natin, mga kasambreros, no? So si Donna May Landicho, no, na solid na cast din dito, nag-congratulate kay Ma'am Catherine, no, para sa People's Choice Awards and Favorite Celebrity Endorser. So na-vlog na rin natin ito. Nag-congratulate lang po, no, si Mama Donna May, mga kasambreros. And then ito, last item natin ito, mga kasambreros, of course, ang panalangin ni Sir Alden, no, natin pong inaabangan din. Sabi niya, "Dear God, thank you, Father, that you hear us when we call. What a gift it is to come to you and lay down our burdens, our worries, and our sins. You never turn us away. You are full of mercy and grace. When we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. You lift the weight off our shoulders and offer us peace in return." As 1 John 1:9, ang ganda nito, says, "If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Thank you for being so good and gracious to us, even when we fall short. In Jesus' name, Amen." So, amen and amen, Pops Alden. So, ito yung ating inaabangan din, no, na panalangin ng Phenomenal Box Office Cinema King. Alright, so yan na siya sa ating captain items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 20 na, no, 2025. Thursday na po, mga kasambreros, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang napaka-powerful po na salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God ay sobrang relevant ito, mga kasambreros, ha. Ang title natin ay Katarungan sa Mahirap. Psalm 72 verse 4, "He will bring justice to the poor," ito yon, "of the people. He will save the children of the needy and will break in pieces the oppressor." So galit na galit, mga kasambreros, ang Panginoon sa mga oppressor. Ito yung mga nang-aapi, mga kasambreros, ng mga mahihirap. May mga history na tayo sa kasaysayan ng Pilipinas, of course, no, na may mga nang-aapi, tapos nagtatagumpay sila, namamatay silang mayaman, namamatay silang sikat, no, especially mga politiko. Pero mga kasambreros, tandaan natin na ang hustisya po hindi lang dito sa mundo. Okay? Merong life after death. Tapos ang life after death, ang judge na po doon ay si God the Father. So wala nang, kumaga pa, hindi na tinitingnan doon kung mayaman ka, politiko ka, may impluensya ka, powerful ka. Hindi po. Okay? Kung ang taong iyon or ang politikong iyon or ang government official na yun ay yan ng api, nagnakaw ng pera ng taong bayan, ang hustisya ng Diyos, Ama, mga kasambreros, sa kamatayan or ang kaluluwa sa kamatayan, ay mapapatas doon, mga kasambreros. Hindi nabibili ang hustisya ng Panginoong Diyos. So ang hina tinutukoy dito na He will bring justice ay si God, no, or si Jesus Christ, mga kasambreros, na mapaibibigay niya yung justice, yung hustisya ba, para sa mamahihirap, mga kasambreros. Kasi grabe nga, sabi niya dito, He will break the pieces, no, He will break in pieces the oppressor, yung mga nang-aapi, no, sila yung mga nagsasuppress ng kalayaan ng tao,
ng kanilang dignidad, ng moralidad and so on mga kasombreros, especially no, yung mga public officials natin mga kasombreros na kung saan ay ruler sila, no? Sila yung tagapamuno, sila yung pinuno, sila yung leader. So ang accountability, ang responsibility nila mga kasombreros ay greater sa kumpara natin sa mga ordinaryong mamamayan. So yung mga marginalized sector, sila yung mga taong may hirap, sobrang may hirap, kung kaya ang Diyos ay nasa kanila. Alam niyo mga kasombreros, kapag ang gagawin ng mga may hirap, let's say mag-cry out sila, magkaroon sila ng time talaga sa panalangin, hindi lang yung pagpo-post sa Facebook na nanghihimutok ka, nagagalit ka. So hindi yun pwede ka mag-post ng mga verses or ng mga sa loobin mo sa Facebook, pero ang pinaka-ending at pinaka-final, first and final natin na ginagawa, nananalangin tayo. Kasi kahit anong himutok natin sa Facebook, sa social media natin, kung hindi tayo nananalangin, hindi rin ng ating Panginoon mga kasombreros hindi rin ng Panginoon ng ating panalangin, especially yung mga may hirap sa ating society. And may narinig nga akong isang attorney, no, yung isang abogado, sabi niya, ang batas, kasi parang imposible ngayon na maituwid ang batas mga kasombreros, kasi nga yung mga namumuno sa gobyerno ay talagang they bend the law, no? Pwedeng i-twist, pwedeng baliin ang batas mga kasombreros, which is delikado. So, makita natin sa situation, imposible, pero parati nating tatandaan at paniwalaan at pagkatiwalaan ng Diyos natin po ay wala pong imposible sa Kanya. Okay? All things are possible sa ating Panginoon mga kasombreros. Kung kaya imposible man sa ngayon ang ating nakikita, kung kaya sinasabi ng ating Panginoon na let's live by faith and not by sight, no? Kasi kung ano ang nakikita ng mata natin minsan ay baliktad doon sa nangyayari sa ating pananampalataya at sa spiritual kingdom. Sa kingdom ng Panginoon, where the angels, where His servants, mga kasombreros na inuutusan niya, ay nag-work. Yung angels ng Panginoon mga kasombreros, hindi yun sila natutulog. Ang tao, di ba natutulog, nagpapahinga? Sila po hindi. They tirelessly, no? Talagang wala silang pagod mga kasombreros na nagtatrabaho para gawin ang kalooban at utos ng Panginoon mga kasombreros. So, hindi man natin makita kasi nga we are in the physical world and they are in the spiritual world, ay alam natin because we live by faith mga kasombreros. So, hindi ang nakita natin sometimes yun yung nagpapatakot sa atin, nagpapangamba na hindi na tumaano yung hustisya. So balik tayo sa sinabi kong sa abogado. Sabi ng abogado, ang batas kahit bali-baliin man yan, paliko-liko mga kasombreros, it will find its way home. Babalik siya dun sa tahanan niya, which parang dun sa center ba, no? Di ba may round ball, kunwari may intersection. So ang sentro nun mga kasombreros, dun siya babalik sa kasi ang batas, no? No one is above the law. Unless God mga kasombreros, no? Exception sa Panginoon. So yun, kung ngayon ay baliko-liko yung ang batas mga kasombreros, talagang maghahanap ito ng paraan para makalabas at makabalik doon sa totoong hustisya, sa totoong katarungan mga kasombreros. So yun po, no, hindi man sa ngayon, but let's be patient, let's continue praying that justice will remain or justice will reign, and yung katarungan para sa may hirap, lalong-lalo kasi mga kasombreros, ang mga may hirap po talaga ang pinaka-vulnerable, pinaka-susceptible, ibig sabihin pinaka-madaling masaktan, pinaka-madaling maapektuhan ng korupsyon, ng pagnanakaw, ng pang-aapi, no? Pang-suppress mga kasombreros ng mga politiko, ng mga leader. So, yung leader, pinuno, ruler, mga kasombreros ang ating tinutukoy dito because katarungan, no, sa may hirap. So, sabi niya dito, the profound message in Psalm 72 verse 4 centers around the justice and mercy that characterizes God's rule on earth. This verse paints a picture of a king, hari, who is filled with compassion and a strong desire to ensure justice for the oppressed and the needy. The verse speaks directly to our strong desire to ensure justice for the oppressed and the needy. The verse, it suggests that a ruler, sabi ito sa mga namumuno, mga kasombreros, who is righteous and just will prioritize the needs of those who are often overlooked in society. So yung mga na-overlooked ba, sila yung mga hindi napapansin ng gobyerno. And may pinapanood kaming vlogs nila Nana, yung Team Looy, yung mga Bisaya din sila, mga taga Surigao siguro or Busan. Ang mga vloggers sila, tapos ang ginagawa nila ay tumutulong sila, no? Hindi ko lang kung napanood niyo na itong Team Looy o Team Hatag na ito. So ibig sabihin ng Team Looy po sa Bisaya, Team Maawain, no? Team Awa mga kasombreros.
And then team hatag naman is team mapagbigay or bigay mga so kaya nagbibigay sila ng mga tulong, no? Sometimes yung pinakamababa nilang yung binibigay mga customer sa mga mahihirap na napupuntahan nila ay 8,000, tapos may mga groceries pa yan na mga tawag dito na mga bigas, and then itlog and so on mga customers. So yun siya, no? Tapos sabi doon tapos yun pala sa Team Looy, so marami silang na-encounter, marami silang napupuntahan ng mga lugar na mga sobrang liblib na sa mga bundok. Hindi sila, mga senior na sila pero never sila nabigyan ng senior citizen na pera mula sa gobyerno, tapos walang tumutulong talaga sila sa kanila ever since kasi nga unang-una sa lahat mga liblib na lugar talaga sila. So and then marami na mga bata na iniwan na magulang, madaming kwento mga customer. So dito mo nakita na ito yung mga overlooked, no, na hindi sila napapansin ng gobyerno kasi nga sobrang layo in the first place. Tapos walang ganong mga kapitbahay, kung pa parang puro taniman, puro kagubatan, and then sila lang mag-isa doon na bahay sa lugar na yon. So ang Team Looy na ito, so parang nabuksan din ang mata natin nabuksan ang mata namin na marami pala talaga sa ating lugar dito sa Pilipinas pa lang na na-overlook ng gobyerno. Hindi sila nabibigyan ng tulong ba. Meron doon 80 na siya pero never siya nakatikim ng benefits sa gobyerno. So, di ba sobrang minsan naiiyak kami mga customers kapag nanonood kami ng vlogs nila kasi sobrang nakakaantig talaga ng kwento. And grabing saya nila of course, no, na first time nila nakahawak ng 8,000, ng 5,000, first time nila mabigyan ng na tumanda na lang sila, wala man lang pumansin sa kanila sa grupo. So parang ganun mga kasos nakakaantig. So sila yung mga overlooked mga kasambreros, no, na mga tawag dito na mga tao sa ating society. When examining this verse, we find the phrase "judge the poor" signifies not just a mere act of ruling, but a commitment to ensuring fairness and justice. God's heart is with those who are marginalized, and it is His desire that their voices be heard. So kung paparati natin narinig yung dinggin ang tinig ng mga mahihirap, dinggin ang tinig ng mga inaapi. So ang Diyos po natin ay hindi po bingi. Kung kaya kapag tayo po ay parating nananalangin, especially mga mahihirap, wag lang po tayo magreklamo sa social media or sa ibang tao or sa ating pamilya. Ano ba naman ito gobyerno? So ako minsan ginagaganon, pero kung pa ang first and final namin na ginagawa ay nananalangin, nagbibigyan mga kasembreros na bigyan ng wisdom, no? Yung ating bigyan ng wisdom at takot sa Panginoon ang mga namumuno sa gobyerno, and perform justice, no, katarungan mga kasespecial. Kasi ang pinaka-apektado talaga ito yung future generation din mga kasembreros. Let's say yung pera na dapat gamitin para sa pagpapatayo ng paaralan ngayon, tapos yung naldas at ninakaw. So ano na yung gagamitin ng mga next na generation, di ba? Gagamitin sana sa mga projects ng flood control, o tapos sa mga pera na gagamitin sa mga public works and highways, ginastos at ninakaw. So yung mga ganong tipo mga kasembreros, no? Kasi nga ay apektado lahat-lahat. So, medyo gaan na ka sa susunod, imbis na enjoy nila yung mga tax na binabayad natin ngayon, ay mas lalo pang lumala ang baha at yung iba nga talaga namatay. So, yun ang pinakamalala talaga na mangyari sa ating society kapag hindi na-perform ang justice. So, ngayon talagang masabi yung parang napaka-imposible naman kasi parang ang tagal nang nag-iimbestiga pero wala pa napapakulong sa may flood control projects mga kasembreros. So which is sabi ng mga tao parang naglolokohan na lang tayo dito, no? Sinasabi ng mga tao mga kasembreros, puro imbestiga. Ang dami ng ebidensya pero wala pa rin napapakulong, no? 100 days na mahigit mga kasembreros. Ang dami nang namatay, ang dami nang nadamay sa flood control, ang dami nang binuwis ng kanilang buhay mga kasembreros, mga inosente, mga walang kamalay-malay, no? So yun siya mga kasembreros. Pero no, let's continue praying, begging for God mga kasembreros na maawa sa atin, and justice will be demanded and justice will be served sa ating society, especially sa ating mga taxpayers, no, sa general Filipino community mga kasembreros. Alright, sinama sa ating word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, hustisya, katarungan na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.